Every day, millions of children around the world walk through the doors of their schools, eager to learn and grow. But what many of them don't realize is that the very environment they spend most of their days in may be harming their health and well-being. In this documentary, we will delve into the hidden dangers lurking within the walls of our schools, which is pollution. From toxic air to contaminated water sources, our educational institutions are facing a silent crisis that threatens the health of our children and the future of our society. So join us because this is G3JT. Isa sa mga kinakaharap na global issues ngayon ay ang polusyon. Nararating na ang tinatayang 7 milyong mga namamatay bawat taon sa buong mundo dahil dito. Ngunit, saan nga ba ito nagsisimula? Nahirapan kami sa paghahanap ng isang ekspertong makakasagot dito. Ngunit gamit ang teknolohiya, natagpuan ang aming kupunan ng isang kaugnay na video mula sa mga National Geographic Explorers. A lot of people really associate air pollution with cities, that this is an urban problem. Air doesn't know any boundaries. It doesn't stop at the city limits. These tiny particles can actually travel thousands of miles. There are a lot of different pollutants, mostly related to burning things. Oil and gas and diesel and wood and coal and garbage. Agriculture is another unexpected but pretty significant contributor to air pollution. The different chemicals that come off of fertilizers and manure combine in the air with other pollutants. And the smell can be a real nuisance to your neighbors. So there's a lot of different things in the air, whether you're living close to the factory farm or hundreds of miles away from them. Tinanong namin ng isang ekspertong nurse na 7 taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa. Hello. Marunong ko. Hello. Okay na lang i-turn off yung camera. It's still so here. Huwag nakatulog pa ang mga tao. Okay, so sa imo ang pangutan na gamin na makakontribute ang pollution sa dengue fever pero indirectly na lang. Ingat yung mga polluted environments often provide breeding grounds for mosquitoes as stagnant water mo ang common results sa pollution. O mo na ang idihil nga kapayan sa mosquito. O usap po, pollution can weaken the immune system of individuals. Manandali sila masakit po o galing matransmit ang mosquito nila. Therefore, while pollution itself is not the direct cause of dengue, it can play a role in facilitating its transmission. Alamin natin ang istorya ng aking kakilala na nakaranas ng dengue. Si Trisha, hindi niya tunay na pangalan, originally lives in Danao. Pero dahil siya ay nag-aaral na sa kolehiyo, ay umupa siya ng bahay malapit sa paaralan. So karon is padulong mi sa balay ni Trisha para ama siyang i-interview. So ang giingon na sa mapa is isa na lang kaliko o nya mao na niyang pan. So tara. Wala pa gyapon for sure if naa na bata pero mangunta na ta dire. Ayo. Maya-maya pa ay bumaba na si Trisha. Na-hospital ko last October 20. Then, hadlok ayo to kay wala ko'y kaon bitaw. Then, labi na tong nabalitaan na ako nga na daw namatay ana tungod sa dengue.
wala po ko ga-expect nga maingato ko ba kanang 4 days food ko dito sa hospital pod niya. Loya kayo ang lawas ato. Pwede ba nimo isaysay ang mga nahitabo? Sa tinuod lang hantod karon wa gyapon mi ka hibaw og dis adyo ko napaakan og lamok kay sa among boarding house kanang hinlo man siya pero wato ko gaingon nga dili hinlo among school pero I spend most of my time ang god sa school. Ayon kay Dr. Ashish Pulkadi, isang doktor at environmental consultant ng India, na ang pangunahing dahilan o mga salik ng dengue ay ang basura at polusyon. What is the reason behind it? And the reason behind it when we search is only and only waste and pollution, which is been created by us, right? Ngayon ay bisitahin natin ang mga lugar sa paaralan kung saan maaaring nakatira ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Lahat ng tao ay nakaranas na ng polusyon at kung paano nagbago ang panahon dahil sa polusyon. Kaya naman naghanap kami ng mga estudyante na makakapagbahagi ng kanilang opinyon tungkol sa polusyon. So for nako ang pollution is very rampant. Marag ka ng, like it's part of our daily lives na naadyo ng pollution. We can see pollutions everywhere. Very food ka ng, siguro experience na ko sa pollution. Murag siguro na feel na kung kainit na bitaw. Marag siguro kanang effect siya, marag kanang effect siya sa pollution bitaw sa environment. Sa pollution na to ron is ning grabe na jud cause sa mga sakyanan nga na dayon daghan na punta kayo sa kalibutan. Ang mayon jud ako about sa pollution is kanang abog na kaayo nya buntag pa lang init na kayo digit fresh sa una bitaw nga og buntag fresh pa kayo ang hangin karon sagol-sagol na tungod sa kanang mga abog nya mga sanay tambutso pa sa mga motor mga sakyanan bitaw nga na di na kayo fresh ang hangin di jud parehas sa una. Bad for the environment, bad for our society. Overall bad siya. Ang ako maingon sa pollution kay kanang sa tungod bitaw sa mga tao nga kanang pataka raglabay sa mga basura mao na ang mga polluted kayo ang atong environment nya uban maglabay og basura sa dagat ana nya mga isda mamatay tungod anang ilang ginabuhat. Marami na kaming nahingan ng opinyon at kasama na doon ay si Bea na nakaranas na ng sakit dahil dito. So, night time nga, masiponan ko ubo bisag, wala ko na uwanan, wala ko kayo na kuwan sa init. Murag sa abugra siguro sa kanang surroundings bitaw, kay grabe ang usok sa mga motorcycle, nga maapektuhan. Kay, syempre, sensitive kayo kung ilong to the point nga mamuwa na bitaw basta makakuan og mga abog. Lisod siya, especially if kanang naiklasihan bitaw kay in case mag-discuss ang teacher, then ubuhon ka, like magsuwat kay mong sipon mo to, orag palit nga dili, makadagpan nyo, grabe ka hassle. Then especially if kanang padung nakamatog, then magsigla kag ubo-ubo ka makatugtod sa imong ubo og sa sipon nga mo okay ra kalit. Nakaapekto ang pollution sa human life kay if ever masakit ka is dala-dala man jud nimo every routine nga if mudong kag eskwela masakit ka og kanang bisag matug ka maglisod ka og kanang kwan kay na kay ubo og sipon. Then if bisan pag mga 7 AM pag grabe na kainit nya napoy mo kalit pag uwan ang climate change ba kay dali ra tungod sa pollution. Sa dami ng mga nakapagbahagi ng kanilang opinyon, napagtanto namin kung gaano nga talaga kalala itong sitwasyon. Isa kaya tayo sa mga umaasa na masusolusyonan ang polusyon? O isa tayo sa mga rason kung bakit gumrabe ang polusyon? Paano nga ba ito masusolusyonan? Ano ang maaari natin gawin upang ito ay maibsan? Ayon kay Johan Koylans Tierna, isang research leader sa Stockholm Environment Institute, na hindi madaling masolusyonan ang issue na ito dahil nangangailangan ito ng kooperasyon ng karamihan. From the experience that we had working in Europe, it was clear that
countries working together could really help to develop policy making around these issues of regional air pollution. They could share expertise, they could collaborate on a problem which had a regional component and could not be solved by one country alone. The regional air pollution problem, just like climate change, is an international problem where you have to have collaboration if you're going to reach the solutions. Ang mga estudyanteng nagbahagi ng kanilang opinyon sa polusyon ay nagmungkahi rin ng posibleng solusyon. Sa ato mga basura dapat proper jud sa paglabay. Dayon dili ta magsunog og mga plastic kay mo pud ay makakause sa atong pagka-pollution. So, para ma-minimize ang kanang pollution, ang usa sa solusyon kay mag-responsable ang mga tao sa pagkuhan sa environment, bitaw like kanang sa paglabay og basura dapat ibutang sa sakto nga butanganan. Then kita sa pagtanom og kahoy kung magputol magani pwede pod kanang magkuhan bitaw magtanom og balik. Ang ikasuggest sa jud nako is kanang itarong og labay ang mga basura sa insaktong labayanan. Hindi kay tantong abog hinluan na lang dapat bitawin nga na onya sa nae kanang dili na lang magpatakag labay bisag asa mga plastic. Kay mo magoy makanguan nga mapolluted bitaw ang bitaw mga agianan ug mga kanalon sa padiha. Mutabang lang sa government niya tinabangay lang ta kanang tudluan og saktong pamaagi ang mga way alamag mga ignorant ni kayo mo labog og basig asa or di ba magsunog og plastic. Mora gyud yamot. Lubos kaming nagagalak sa simpleng pagtugon ng mga estudyante sa aming mga tanong at pagbibigay ng mga suhestyon sa kapaligiran. Ito ay nagpapahiwatig na sila ay tunay na nag-aalala sa kanilang kalikasan. Isa sa mga nakita namin nagpapakita ng mabuting asal sa kapaligiran ay si Jane. Nakita namin si Jane na kumakain kasama ang kanya mga barkada, kaya naman nilapitan namin ito at tinanong. Good afternoon kanang since wala may basurahan diri sa Baiso, ay asa man ninyo ilabog ninyo ang basura after ninyo mukaon? Mostly among dalhon among basura kay aron sa dili sa kanang magtipo ang sagbot sa sa Baiso o kay isa ra man jud ang basurahan manamong dalhon then aron malas pud ang mabaho bitaw sa kuan anang kay doon man jud sa kayo sa office good mga register office man dalhon. There is hope for addressing pollution. Tinuod ba nga dili pwede makasulod sa Baiso if naay magdala og plastic something nga na mga bottles? Kaya ano man sir? Kay sa gasa lapay ang mga basura. So gi-implement na sa Baiso? Sa Baiso. Through concerted efforts such as environmental regulations, technological advancements, public awareness campaigns, and sustainable practices, we can mitigate pollution and work towards a cleaner and healthier environment. Start begins with ourselves. As students, or not just as students, should be responsible of their own actions. We cannot complain about what is happening in this world, because we humans are the ones who destroy it.